air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Kumusta po kayo guys? Okay, so air sign, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Tignan natin air sign, ano ba ang inyong gabay? Air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. So guys, meron tayong 3 of Pentacles. I think yung iba sa inyo, grabe no, tinatamaan ka talaga ng Mercury retrograde. Mararamdaman mo na parang ngayong araw, grabe yung trigger mo. Parang mainit yung ulo mo maghapon. May hindi ka makapag-focus kasi may mga distraction. Hindi ka makapag-focus kasi may mga, pwede magiging irritable ka daw ngayong araw. Okay? So, I think yung mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo siya magawa ngayon. Kasi, or pwedeng hindi nangyari. Ayan. Kaya parang nagiging mainitin ng ulo ng mga air sign. Tignan natin guys. Meron po tayong Two of Swords, being unable or unwilling to make a decision. Follow your own heart rather than trying to make others happy. Pretending there is no problem. Overanalyzing a situation. So, diba? Mahirap nga guys mag-pretend na okay lang. Siguro mas maganda na i-share mo siya sa mga trusted friend, family. Nakikita ko dito guys na I think masyado yung stress mo. Grabe na yung na-overwhelm ka na sa mga nangyayari. Mga bagay na hindi mo sinasadya. No? Lalo guys sa communication, ngayong araw, maaaring magiging struggle mo yan, communication na yan. Okay, so tingnan natin. So guys, meron tayong 3 of Wands, ganon. Okay, so sa pinapakita sa akin dito, meron kang isang tao, I think, na parang pinalaya mo. May plano ka na sa taong to or sa bagay na yon kung hindi man siya tao. Para bang napaplano mo na parang sa'yo talaga to, pang long term na to guys, pang matagalan na to. Pero guys, parang biglang nagbago yung sitwasyon nang hindi mo sinasadya, air sign. Parang biglang nagbago yung lahat. Kung kailan parang nagbabagong buhay na yung iba sa inyo, ready ka nang i-let go yung mga bagay na nagpapabigat sa damdamin mo. Nakikita ko rito guys, pilit ka namang ibinabalik doon. Pilit kang binabalik doon sa mga problema na dapat nila-let go mo na eh. Ayan. So, titingnan natin guys, ano ang ipapakita ng inyong card. Okay, may nakikita ko dito guys na may mga nagpapataasan ng pride dito guys. Yung tipong pagod ka na, no? Lalo sa relationship, pagod ka na kakahanap ng magiging karelasyon. And I think may dumating sa buhay mo na nangarap ka, nagplano ka dito sa relationship na to. Parang siya na talaga, nasabi mo sa sarili mo na siya na yung taong gusto mo makasama habang buhay. Pero biglang nagbago yung sitwasyon. Okay, hindi sumang-ayon sa'yo yung panahon. Okay, tignan natin air sign. So guys, meron tayong take the leap. 3 of Pentacles, ano po ito? Community, partnership. So kung makita nyo guys, nakikita ko na sumubok ka, lalo sa love life mo. Sumusubok ka dito na kumilala ng mga bagong tao. Sa community mo siya nakilala. Pwedeng sa mga friendship, pwedeng sa maraming tao, pwedeng sa kung saan man may mga maraming tao guys, no? Yun ang nasa-sense ko dito. Sumubok ka ulit dito guys. Pwedeng sa mga dating apps, ganyan, hanggang sa parang nakahanap ka or nakakahanap ka ng magiging kapareha. Pwedeng may napupusuan ka na dyan guys. So I think may dating apps yung iba sa inyo air sign or pwede nagtatry ka talagang mag-entertain ng iba. Titignan mo kung sila ba yung para sa'yo or sino ba ang para sa'yo. Baka sa social media mo mahanap eh. Pero sa pinapakita kasi sa akin guys, kung gusto mo ng long term, tinatrabaho talaga siya guys. Okay? So dapat yung taong pipiliin mo, willing din na mag-work itong relationship na to. Tignan natin ano ba itong 2 of Swords. Meron tayong community. Meron tayong transition and planning. So guys, sa pinapakita sa akin dito, may
pagbabago sa mga desisyon mo. Okay, or pwedeng dahil nga nag-end, pwedeng ikaw ay nagkakaroon ng plan B. Okay, parang feeling mo may changes na nangyayari lalo na sa career, may changes na nangyayari pagdating sa everyday routine mo. Kaya parang ikaw ay undecided dito. Parang may nababago eh. Okay, parang hindi mo naman ginusto guys na mawala sa buhay mo yun. Pero dahil nga nangyayari at parang paulit-ulit guys, nakikita ko sa'yo na parang kailangan pinaghahandaan mo yung mga bagay-bagay. Ano yung next na hakbang? Okay? So, yun yung nasa-sense ko dito guys. May pagbabago nangyayari pagdating sa mga plano mo. And I think di ka makapag-decide dito. Or parang pwedeng pabago-bago ka ng mga plano, desisyon sa buhay, parang urong-sulong ka, di mo rin alam sa sarili mo kung bakit ganon yung nararamdaman mo. Ano tong 3 of Wands? Tignan natin, 3 of Wands. So guys, meron tayong indecision, meron tayong seek truth, and resilient. 2 of Clouds, the Hermit, and 9 of Lightning. May nakikita ko rito guys na isang tao na para bang nung una daw, undecided siya. Okay, parang nung una, parang nag-alangan pa siya sa mga gagawin niya kung puputulin ka ba sa buhay niya. Parang pinag-isipan niya yan guys, no? Kung nagkakaroon ka ng disappointment dito sa taong to, sa nakakadil mo. Pinag-isipan niya yan guys ng matagal bago siya gumawa ng action. Ngayon guys, nafe-feel ko rito na para bang nagkakaroon siya ng regret bakit niya ginawa yon. Bakit nangyari yon? Hindi niya ina-expect na akala niya sure na siya doon, pero I think nagbabago yung desisyon ng taong yan. Okay? So, tingnan natin guys, pagdating naman sa love life mo. Sa love life naman po ni Aries sign, Aquarius, Gemini, and Libra. So guys, meron tayong Queen of Swords. Meron tayong 9 of Torches. Love life naman po ni Aries sign. Meron tayong 5 of Swords. Okay. Meron tayong the Universe. So, Aries sign, kung ano man daw yung transition, malaking pagbabago sa buhay mo, ay inadya talaga to ni Universe para sa'yo. Lalo na sa love life mo, no? Changes. Kasi parang, alam nyo guys, lagi mong iisipin na pag may umaalis sa buhay natin or laging may dahilan para iwan natin yung taong yon, ibig sabihin guys, tadhana na ang gumagawa ng dahilan or tadhana na yung gumagawa ng paraan para i-let go yung mga taong pwedeng makasakit sa atin pagdating ng araw. So, huwag kang malulungkot pagka may umaalis sa buhay mo or pwedeng may mga plano ka na hindi natutupad kasi pwedeng mas ikapapahamak mo kung ba't hindi siya guys natuloy. Kaya nga sabi nga nila, diba, hindi para sa atin, huwag natin ipilit. Okay? Pero, syempre, kung nakikita mo naman na sa una pa lang, kahit na may struggle, nag-i-improve naman, ibig sabihin, sinusubo ka lang. Para sa'yo talaga yon. Okay? So, ganun din guys sa relationship. Kung saan nakikita mo guys na nag-i-improve itong relationship mo sa taong to guys, pero maraming struggle. Pero nag-i-improve. Sabihin para talaga sa itong taong to. Pero kung hindi guys, walang improvement na nangyayari sa connection yung dalawa, let go mo. Kasi hindi na siya para sa'yo guys. Tignan natin ang inyong advice. So guys, meron tayong learning. Ano ba itong mga bagay na dapat mong matutunan? May mga nag-aaral ata dito. Tignan natin. Meron po tayong it's not me. So, I think parang kailangan mo rin daw Aries sign matutunan. Yung mga bagay-bagay is may pagkakamali ka rin. Hindi tayo guys laging tama. Kailangan mo ring matutunan kung ano yung dapat binabago mo sa sarili mo guys. Okay? Mababait naman ang mga Aries sign, pero minsan kasi talagang mas pinapagana niyo yung utak nyo. So, minsan, wala na yung puso natin doon. Aries sign ang sinasabi sa akin dito, may mga bagay na kailangan kang matutunan, madiscover sa sarili mo.
Tignan natin. May naano kung parang ihaw-ihaw. Siguro may kumakain sa ihaw. Ayan. Okay, so, or pwede nagkikrave ka doon. Tignan natin ang inyong advice. Meron tayong work through your feelings. Diba? Meron ka dapat i-improve sa sarili mo, guys. So, guys, ang lucky number mo is 4 and 8. Ito lang naman ang inyong reading. Hanggang sa muli. God bless and love you. Thank you.